Eto po tingnan natin. Dito pa lang obvious na natin na lahat po ng ginagawa, lahat po ginagamit para mai-divert. Sabi ko nga, sikat na senador, pati nga si Vice Ganda ginamit, di ba? Nagpatutsyada rin yan kay PRRD. O alam naalala niyo 'yun? Pati nga si Tito Sotto, ay kita niyo 'di ba, nagagamit ng gobyerno ngayon. Kung yung iba nagagamit katulad nila Chis, sila Bong Revilla, 'di ba, nagagamit sila, Jinggoy, nagagamit dahil sikat na artista to divert, sila ang pinagbibintangan. Ito naman sila Tito Sotto, sila Vice Ganda ginagamit din pro-government para maging proteksyon ng gobyerno, 'di ba? Iba rin kasi pagka nada-divert mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag tayong papayag dahil marami pang lalabas na mga balita para hindi na pag-usapan. Makalimot na yung tao doon sa nakawan, sa ghost projects. Eto pa, tingnan natin mabuti ito ha. Oh. Ombudsman Remulla sabi, nakita ko po ito sa Facebook, naniniwala na masyado pang maaga para husgahan kung kurakot si dating Speaker Romualdez. Diba? Ito palang kitang-kita mo na eh. Walang gagawin itong si Boying Remulla kung hindi proteksyonan si Tommy. Tanda mo, magka-frat yan dalawa. At higit sa magka-frat, maraming pera po ito si Saldico, ay si Martin Romualdez. Connected din po ito kay BP Sara. Nakikita nyo? Kasi pag si BP Sara, pagka naakusahan to si Romualdez, everything will fall down. At mananaig si BP Sara. Posibleng maipalit nga si BP Sara. So Boying will not allow that. He is not stupid to allow that. Kaya nga tama yung naririnig ko sa taong bayan na ito si Boying ay katulad nito sinasabi niya, masyado pang maaga para husgahan kung kurakot si dating Speaker Romualdez. It's not, the issue here is not early. Hindi yung maaga. Kasi kahit na may lumabas na mga ebidensya kay Tambi ay hindi mo iimbestigahan, hindi mo kakasuhan, hindi mo ipakukulong. Hindi to dahil maaga pa. Itinuturo na nga si Tambi. Ilan na ang nagturo kay Tambi? Ayaw nyo pa ring imbestigahan dahil sinasabi nyo, yung salaysay ni Gutesa at saka ni Saldico ay hindi nagka-count dahil hindi naman nasumpaan. Yung kay Gutesa, mali naman ang pagkakasumpa patungkol doon sa notaryo na hindi naman talaga kailangan. 'Di ba? Yan ang palusot nito. Pero may nagsabi sila ang pork barrel king. Si Saldico, ay si Tambi at saka si Sandro. Hindi nyo ba makita? Hindi mo naman kailangan ng salaysay ng iba. Tingnan mo na lang, totoo ba may insertions? At lahat ng mga proyekto, majority ay napunta ng DPWH kay Tambi at kay Sandro. Doon na lang eh. Anong kailangan yung salaysay ng iba na kailangan nakapanumpa? Yan yung ginagawa nilang pang dyan, hindi nakapanumpa eh. Kaya nga hindi nila papayagan talaga si Saldico umuwi. Dahil pag umuwi yan, manunumpa na yan. They have no choice kung hindi idiin si Tambi. At pag diniin si Tambi, sigurado ituturo niyan si Bongbong Marcos. If you allow me to go down, I will let you go down also. Hindi po pwedeng hindi magdidikit-dikit yan. So, si Boying, tama yung sabi ng taong bayan. You cannot blame the people. Napoproteksyonan niya si Tambi para hindi makarating kay Bongbong Marcos. Dahil magsasalita. Kaya nga naman in full effect na yung diversion. Mga kababayan, ito po ginagawa nila. Huwag tayong papadala. Lahat po ng sikat gagamitin nila para ma-divert. It's either ibintang sa mga sikat or gamitin yung mga sikat para atakihin at magkaroon ng ibang issue.
Huwag kayong papayag. Papansinin niyo, una pa lang, style na nila yun. Yung may namatay sa LA, naalala niyo yun? May namatay sa LA dahil sa cocaine? Nakasama ni Lisa? Anong ginawa? Biglang pinahuli si PRRD papunta sa Dahig. Sabay na sabay po yun. I will never forget that dahil nasa Liwasang Bonifacio kami. Yan po ang usapin. Yun po ang sinasabi ng mga speaker. Doon sa rally na yun. Look at the timing. Kaya huwag tayong papayag sa ganun. Panloloko po yan. Napaka manipulative ng government ni Bongbong Marcos. But this is the good news. Wala namang naniniwala sa kanila eh. Kahit hawak nila ang karamihang sikat na mainstream media, hawak nila sa leeg. Yung mga nakaposisyon, hawak nila. Hawak pa nila ang pink. Pero hindi naniniwala ang taong bayan. Bumabagsak pa rin ang ekonomiya natin, ang stock exchange natin, ang investment, bumabagsak ang peso, 'di ba? Dapat ang December tumataas ang peso, pabagsak, pabulusok. Ang trust rating ni Bongbong bumabagsak. It means wala na talaga silang tiwala kay Bongbong, and si Sara nananatiling mataas. Maingay lang sila dahil hawak nila ang mainstream media. Pero pagdating sa tao, wala na talaga naniniwala. That is something good. Kaya nga po ako hindi po magpapaulit-ulit po ako na huwag tayong papayag sa diversion. Kailangan managot tong tatlong to. Si Bongbong, si Martin, at si Saldico. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili